Pagpasok ko sa room 309, agad kong naramdaman na parang ibang panahon ang nilakadan ko. Hindi na ito yung luma at malamig na storage room. Ang una kong nakita, 2 kama, isa sa gitna, maayos at walang tao, at ang isa sa tabi ng bintana may nakahigang silhouette sa ilalim ng kumot. Sa labas ng bintana, hindi ko na nakikita ang parking lot. Instead, parang kumukutitap na mga pulang ilaw, parang reflection ng fire trucks at ambulansya. Leah, narinig ko ulit ang boses, mas malinaw, mas malapit. Hindi na siya bulong, parang may kausap lang akong pasyente. Marjorie? Tinawag ko kahit hindi ko alam kung tama ba. Umangat ng kaunti ang dulo ng kumot, parang may bahagyang gumalaw sa ilalim. Hindi ko pa rin makita ang muka, pero alam kong may presensya roon. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ko. Hindi ako yung Leah na iniwan ka. Tahimik sandali, tapos dahan-dahang nagsalita ang boses. Hindi ko sinisisi ang unang Leah, sabi niya. Alam kong may batang kailangang iligtas, pero sa listahan ng mundo, palaging may nalilimutan. Napakagat ako sa labi. Kaya mo ba ako tinatawag? Dahil pareho ang pangalan namin? Hindi lang dahil doon, sagot niya. Tinatawag kita dahil ikaw lang ang nakikinig. Umupo ako sa gilid ng kama kahit nanginginig ang tuhod ko. Sa kamay ko, hawak ko pa rin ang old evacuation list at ang rosary ni Nana Tess. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Gawin mo ang hindi nagawa noon, sagot niya. Siguruhing wala nang maiiwan, dito man o sa kabilang dulo, ng hallway. Paano? Halos desperado kong tanong. Ghost ka pasyente sila. Nurse ako. May sistema, may charting, may managers. Biglang may sumingit na tunog sa pandinig ko. Beep, beep, beep. Pero hindi galing sa monitor. Galing sa ceiling speakers. Fire alarm. Tumayo ako agad, tumingin sa paligid. Pero ang hindi normal, wala akong naririnig na ingay mula sa ibang rooms. Walang staff na tumatakbo, walang residents na sumisigaw. Drill lang ba to? Tanong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa orasan sa wall, 11:48 p.m. Sa incident report ng sunog noon, ganito rin halos ang oras. Leah, sabi ng boses, hindi nila naririnig yan. Anong ibig mong sabihin? Ang alarm na to, para sa'yo lang, sagot niya. Second chance, new list. This time, pakinggan mo lahat. Tumingin ako sa evacuation roster sa kamay ko, nagulat ako. Ang old names ay unti-unting nagfa-fade, napapalitan ng pangalan ng mga current residents ng 3rd floor. 301, Howard 302, Agnes 305, Patel. At sa pinakailalim may nakasulat. 309, Evans Marjorie, present. Do not leave. Bakit do not leave? Tanong ko, dahil ako ang magbabantay sa'yo? Sagot niya. Habang inililigtas mo sila, parang nag-click ang lahat. Kung sa lumang kwento, na-miss nilang i-check ang 309. Sa bagong kwento, si 309 naman ang magbabantay para hindi ko na ma-miss ang iba. Huminga ako ng malalim. Okay, sabi ko, nilalakas ang loob. Kung ganon, simulan natin ang rounds. Paglabas ko ng room, nag-iba ang itsura ng hallway. May manipis na usok sa kisame, pero hindi nakakasuot sa dibdib. Parang memory lang ng usok, hindi totoo. Sa bawat pagdaan ko sa room, naririnig ko ang mga call bell, pero hindi kagaya ng dati. This time, parang sabay-sabay silang nag-a-activate, forming one desperate sound. Leah! Leah, nandyan ka ba? I'm scared. Help? Pero pagtingin ko, iba't ibang boses ng mga current residents ang naririnig ko, pati na rin mga boses na parang galing sa ibang taon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero nagtrabaho ako tulad ng tunay na fire drill. Pumasok ako sa 301, sinigurong naka-unlock ang brakes ng wheelchair ni Mr. Howard, tinulak ko siya malapit sa exit door. Leah, may sunog ba? Tanong niya, nanginginig. Tahimik lang po, Mr. Howard, sabi ko. Steady ang boses kahit kumakabog ang dibdib ko. Practice lang po tayo, hindi ko kayo iiwan. Sa 302, kinuha ko si Lola Agnes. Isinukpit ang oxygen tank niya, dahan-dahan siyang inalalayan. Marjorie ba yan? Bulong niya, parang may nakikitang iba sa likod ko. Baka po, sagot ko. Pero huwag kayong matakot, kasama natin siya. One by one, nilalabas ko sa memory hallway ang mga tao. Minsan, residents ngayon. Minsan, mga shadow ng mga namatay sa lumang fire. Sa 305, narinig ko ang batang umiiyak. Hindi ako dito nakatira, sabi niya. Nandito lang ako kasi hindi ako sinama sa list noon. Naalala ko ang sinabi sa report. May batang bisita na naiwan. Halika, sabi ko, ini-imagine na totoo ang kamay na hawak ko. Sa kwento na to, kasama ka. Habang ginagawa ko ito, napansin kong lalong lumilinaw ang hallway. Unti-unting nawawala ang usok. Ang red glow sa dulo ay nagiging normal na dilaw na ilaw lang.
Pero hanggang hindi ko natatapos ang list, hindi tumitigil ang malumanay pero malinaw na alarm sa tenga ko. Sa wakas, isang room na lang ang natitira, 309. Huminto ako sa tapat ng pinto. Leah? Narinig ko ulit ang boses ni Marjorie pero hindi na malungkot. Parang, proud, tapusin mo, sabi niya. Binuksan ko ang pinto. Sa loob wala nang usok. Ang kama sa gitna, maayos. At ang kama sa may bintana. Ngayon ko lang nakita ng ganito, may babaeng nakaupo, nakatalikod, nakatingin sa labas. Mahaba ang buhok niya, naka-nightgown, may hawak na maliit na libro. Marjorie? Tawag ko, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi nasunog ang mukha niya, hindi rin flawless. May mga faint na marka ng burn, pero puno ng katahimikan ng mga mata. You did it, sabi niya. Hindi pa, sagot ko. Ikaw na lang ang hindi ko na ilalabas. Umiling siya, hindi ko na kailangang lumabas. Matagal na akong wala, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng bantayan ng iba. Lumapit ako, hawak pa rin ang list sa kamay ko. Nandito ang pangalan mo, sabi ko. 309, Evans Marjorie, do not leave. Ngumiti siya ng malungkot, do not leave angry. Do not leave forgotten. But now, you can cross it out. Nag-alangan ako. Sigurado ka? Tumango siya. Ang kailangan ko lang ay isang Leah na tatapusin ng shift at ginawa mo yon. Humugot ako ng malalim na hininga, sa kadahan-dahang nag-drawing ng X sa tabi ng pangalan niya. Sa sandaling dumaan ang lapis sa papel, naramdaman ko ang biglang paggaan ng hangin sa kwarto. Parang binuksan ang bintana sa loob ng dibdib ko. Thank you, bulong niya. Marjorie, may gusto ka pa bang ipasabi? Tanong ko, sa lumang Leah? Sa mga naiwan mo? Ngumiti siya. Sabihin mo sa kanila tapos na ang sunog. Hindi ko na sila sinusumbatan. Hindi ko na kailangang tawagin ang pangalan nila gabi-gabi. Lumapit siya sa bintana, tumingin sa labas. This time, ang nakikita ko na ay totoong parking lot. May iilang niebe sa gilid, tahimik at ordinaryo. Leah, sabi niya, hindi lumilingon, pag may bagong dumarating na caregiver at natatakot sa mga kwento dito, pakisabi na lang sa kanila, hindi lahat ng multo masama. Bakit? Tanong ko. May iba sa amin? Sagot niya, tagabantay lang hanggang may sumagot sa huling call bell. Pumikit siya, huminga ng malalim, kahit wala na siyang tunay na baga. At sa unti-unting pagnipis ng anyo niya, parang usok na tinatangay palayo, naramdaman kong totoong umalis na siya. Naiwan akong mag-isa sa 309. Tahimik, wala nang amoy kandila, wala nang malamig na dampi sa batok. Nang lumabas ako sa hallway, ordinaryo na ang lahat. Walang usok, walang red glow. Ang fire alarm sa tenga ko, tahimik na rin. Pagbalik ko sa nurse's station, tiningnan ni Amanda ang wall monitor. Sabi niya, parang wala lang. Interesting, bakit po? Tanong ko. Room 309, sagot niya, tinuro ang screen. Finally disconnected from the system. Wala nang call bells, wala nang false alarms. Ngumiti siya ng bahagya, first time ko siyang nakitang ganon. Mukhang tapos na rin sa wakas ang isang luma at pagod na kwento. Napahawak ako sa ID badge ko. Leah Care Aid. Sa bulsa ko, naroon pa rin ang rosary ni Nana Tess at ang evacuation list. Pero sa papel, lahat ng pangalan ngayon ay may maliit na checkmark. Wala nang blank, wala nang hindi kasama sa list. Pag-uwi ko, nag-open ako ng notes sa phone. Title, The Room They Said Was Empty, A True-to-Life OFW Nursing Home Story. At habang tinitype ko ang unang sentence ng script para sa YouTube video mo, na-realize ko ang isang bagay. Minsan, ang pinaka-viral na kwento, hindi yung pinaka-nakakatakot, kundi yung kwento kung saan, sa wakas, may taong nakinig.